Nasaan si Pebby? Tuloy ba tayo? I want to make it up to her. I realized I was wrong for treating her the way I did. I'm happy na naisip mo yan. Pwede mo ba akong tulungan bumawi kay Pebby? Hinanap ng mga mata ko si Pebby at nakita ito sa passenger seat na nakaupo at nakatanaw sa amin. Oo naman, let's go, gusto ko na rin magmolang. Lahat ng ituro ni Pebby, binibili ni Nicolo, ako naman ay panay-abot din ng matipuhan ng mga mata ko. Nicolo offered to pay my stuff but I didn't let him, may pera ako at kaya ko nang bayaran ang lahat ng gusto ko, kahit naman noon pa, hindi ko inaasa sa kanya ang mga bagay na gusto kong makuha. We were in a clothing store choosing clothes for Pebby, pinapapili ko siya ng mga damit na gusto niya. Mama Cristela, I want this, do you want to buy this, baby, tingnan mo. Oh, mayroon din para kay Daddy. Daddy, let's buy this, and Mommy can wear that one. Ngumiti lang ako at tumango kay Pebby, but Nicolo started to talk to her. Pebby, I think it look more beautiful with Mama Cristela, let's give her this one, okay? But this is for Mommy, but Mommy don't want to wear clothes like this, you know that already, right? Mas gusto niya ang mga expensive clothes like designer dress. Okay, as long as Mama Cristela will wear it, of course, she will. Nakikita ko kung gaano kasaya ni Pebby ngayong kasama niya ang ama niya. Mama Cristela, I'm hungry, tinanong ko si Pebby kung anong gusto nitong kainin, pero natigilan kami ng isang babae ang lumapit sa amin. Nicolo, oh, Vanessa, hey, is she his mistress? Nicolo, I heard Gwen's out of the country for her modeling career. Who's this woman? I'm Pebby's yaya. Yaya? Oh, let's go. Nagugutom na si Pebby. Sige, Vanessa, aalis na kami, Miss seeing you here. Bago tuluyang makalabas ng clothing store, nilinggan ko uli ang babae at naabutan itong kinukuhaan kami ng picture. Nakakatuwa naman, ang saya-saya ng bahay, ngayon lang ito sumaya ng ganito. Matapos namin patulugin si Pebby sa gabi, ako naman ang pinapaligaya niya, sa mismong kwarto nilang mag-asawa. Pumasok ako sa loob ng silid nila at tinitigang mabuti ang malaking portrait ng kasal nila ni Gwen, ang agawin mula kay Gwen ang lahat ay hindi pa sapat para sa lahat ng ginawa niya, kulang pa. Anong ginagawa ng baby ko dito? Niyakap ako mula sa likuran ni Nicolo. Mukhang hindi ka masaya dito, ang tinutukoy ko ay ang wedding portrait nila, si Gwen lang ang nakangiti. Si Nicolo ay seryoso ang mukha. How could I be happy? Hindi ikaw ang kasama ko. Hindi ako ang kasama niya kaya hindi siya masaya, samantalang nawalan kami ng anak dahil mas pinili niya si Gwen. If I wasn't mistaken, si Gwen ang pinili mo noon kaya iniwan mo ako. Bakit hindi ka masaya na ikinasal kayo? Niloloko mo yata ako. Gusto kanyang ipakulong, nagsalubong ang mga kilay ko. What? Gusto kang ipakulong noon ni Gwen dahil sa nangyari. She told me that Manang Remy would testify against you at ipapakulong ka niya kapag hindi kita iniwan. Sa takot na mangyari yun, I had to leave. I had to say those horrible words to you. Ang kapal ng pagmumukha ng babaeng yun, ako pa ang ipapakulong niya para sa kasalanang hindi ko ginawa, how dare her. Alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko, Cristela, but now I'm going to fix everything. Anong ibig mong sabihin, magsama na tayo ulit? Nicolo, hihiwalayan ko si Gwen. Cristela, magpakasal tayo ulit, let's get married and live. Isasama natin si Pebby. I know that this is my plan all along, pero bakit parang madali, parang hindi tama, akala ko ay mahihirapan ako sa mga plano ko. Halos mabaliw ako noon sa kakaisip kung saan ka hahanapin, ngayon na magkasama na ulit tayo. Hindi ko nahahayaan na mawala ka pa. Baka nagsisinungaling na naman siya, paasahin ako at sa bandang huli, iwan na naman niya ako. Bakit ka nagpakasal kay Gwen? Because I thought you were dead. Yun ang sinabi ni Manang Celia, that you were involved in a car accident, that you were gone, pero kahit sinasabi nilang wala ka na, I didn't stop looking for you. Ayaw ko lang nalam aking bastard si Pebby, kaya napilitan akong pakasal kay Gwen. She threatened to kill herself and our daughter. Oh, right, sinabi ko kay Manang na ipalabas sa lahat na patay na ako.
I won't take no for an answer, Cristela, akin ka? At gagawin ko ang lahat para makuha ka kay Pablo. Si Pablo, Nicolo, hindi mo siya kilala, wala akong pakialam, kukunin kita sa kanya. Mabilis akong nakalimot sa masarap niyang mga halik. Gumanti ako at hindi na namalayan pa na nabuhat na pala niya ako at naihiga sa kama nila. Ilang sandali lang, walang damit kaming dalawa at napuno na rin ng mga halinghing namin ang 4 na sulok ng silid. Hawak niya ang aking kamay habang mabilis na gumagalaw sa ibabaw ko. Nararamdaman kong malapit ko nang maabot ang sukdulan nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Bigla kaming natigilan ni Nicolo nang makita ang gulat na mukha ni Gwen. Langya kayo, mga baboy, I wrapped the white blanket around my body and turned to look at Gwen's angry face. That's why you're not answering my calls. Isang malakas na sampal ang ibinigay nito kay Nicolo na nooy walang saplot pa rin, kaya ka pala nanlalamig sa akin dahil sa iba ka na nag-iinit, at kung hindi pa ipinadala sa akin ni Vanessa ang litrato niyo, hindi ko pa malalaman na niloloko mo na ako. Enough, Gwen, you don't have the right to tell me what to do. How dare you cheat on me, at sa katulong pa. Cristela, si Cristela, siya ang yaya ni Pebi, siya ang kabit mo. Don't call her like that, how could you do this, at sa babaeng yan pa. Bigla na lang niya akong sinugod at hinatak sa buhok. Magbabayad ka sa ginawa mo, langya ka, Gwen, bitiwan mo si Cristela. Hinila niya ako palabas hanggang sa makababa kami ng hagdan. Doon lang niya ako nagawang bitiwan nang itulak siya ni Nicolo palayo sa akin. Paano mo ito nagawa sa akin, Nicolo, dyan pa sa babaeng yan, siya ang sumira sa atin noon. Cristela, I'll make sure you will rot in hell, pagbabayarin kita, ay demanda kita. Hinayaan ko siyang namnamin ng sakit at galit na nararamdaman niya ngayon. Bitiwan niyo ako, lumayas ka rito, sasama ako. Mama Cristela, don't leave me. Nilingon ko si Pebi na tumatakbo papunta sa akin, pero agad itong nahawakan ni Gwen sa kamay. Sige, Nicolo, umalis ka, sumama ka sa kabit mo, hindi mo na makikita ang anak mo kahit kailan. Stay, your daughter needs you. Cristela, please, don't leave me again. Don't let her hurt Pebi again, don't. Nang makarating sa mansion ni Pablo ay nakakumot pa rin ako, gulat na gulat ang mga tao sa bahay lalo na si Lucio. Ma'am, anong nangyari? Kinapa ko ang pisngi kong nasampal ni Gwen kanina. Pagbabayaran niya ng malaki ang ginawa niya kanina, doble pa ang sisingilin ko. Ihanda mo na ang lahat, I want it done in 2 days. Why do I have to come with you? Because I need you. Anong gusto mo? Dumalo akong mag-isa. Para ano? Para pagtawanan ako ng mga kaibigan ko. My husband, who is a well-known businessman, cheated on me with a maid. It's been 2 days, at kung hindi lang dahil kay Pebi, nilayasan ko na si Gwen. 2 days and I can't contact Cristela. Nag-aalala na ako sa kanya. Pinuntahan ko ang mansion ni Pablo pero wala rin siya roon, hindi ko na alam kung saan siya hahanapin. Ipapakilala na ako bilang mukha ng jewelry brand na ito sa lahat. I need you to be there with me. Pinaimbestigahan ko na ang kabit mo, kabit din pala siya ng isang mayamang negosyante. Don't insult her in front of me, Gwen, bago ko pa makalimutang babae ka. Anong sinabi mo? Nababaliw ka na ba talaga? Gusto mo pa rin ang babaeng yun kahit pinagpaparausan na siya ng ibang lalaki. Kung ayaw mong dumalo sa party nang may pasa sa mukha, tumahimik ka na. Pumasok kami sa hotel, maraming tao sa paligid. I heard they invited a lot of influential people, celebrities, businessmen, and even politicians. May mga media rin sa paligid. I am at an exclusive table with Gwen, pinakamalapit ito sa entablado. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Welcome to the start of our dazzling event. But before everything, I am delighted to have the privilege of introducing the owner of the Imperial Jewelry. Finally, I will get to meet the owner of Imperial. Matagal ko nang gustong makilala ang babaeng yan. All I know is that everyone calls her Miss K. I've been texting her countless times today, but she's not answering. Let's give a warm round of applause to Miss Cristela.
Halos mabatiwan ko ang hawak kong cellphone nang marinig ang pangalang binigkas ng announcer. Nang mag-angat ako ng paningin, there she was, the woman I've been trying to contact for 2 days, smiling and waving her hand at everyone like a goddess. No, mabilis itong umakyat sa stage at galit na nilapitan si Cristela. Liar, may lumapit sa kanilang mga security. Tumayo na rin ako para kunin si Gwen pero sinenyasan ni Cristela ang mga security na hayaan ito kaya wala akong nagawa kundi tumigil sa kinatatayuan ko. What? Owner of Imperial? Are you kidding me? Paano ka magiging may-ari ng jewelry brand na ito kung isa kang dukha, mangmang at cheap? Isa ka nga palang dakilang kabit. Kailangan mo pang pumatol sa mga lalaking may pera para mabili ang gusto mo. Gwen, bumaling sa akin si Cristela at ngumiti. It's okay, Nicolo. Stop calling my husband's name. Ang kapal ng mukha mo. Kilala na kita, kumabit ka sa matandang mayaman na negosyante. Kaya siguro nagkaroon ka ng ganitong negosyo dahil sa lalaki mo. Magkano ang isang gabi, ha? Ilang taon kang nagpalaspag para bigyan kanya ng ganitong kalaking negosyo? Hey, everybody, listen to what I'm gonna say. This woman right here is my husband's mistress. Dinuro ni Gwen si Cristela at kung ano-anong masasakit na salita ang mga binato nito. This bitch right here ruined my family, and she's a criminal. She tried to push me on the stairway to kill me. Pasalamat siya dahil marunong akong maawa at hindi ko siya ipinakulong, but does she deserves everything she has now? Itong Imperial na ito. Ano bang iniisip niya at hinahayaan niyang ganituhan siya ni Gwen? For all we know, this business is owned by Pablo Ruiz's ex-wife. You just stole it from her. Natigilan naman ako at maging si Gwen nang magsimulang tumawa si Cristela. Stop laughing, you cheap whore, inis na tili ni Gwen. Mula sa kanila, nabaling ang paningin ko sa mga guest nang makarinig ng malakas na ingay mula sa takong. That's Honoria Torres, Pablo Ruiz's ex-wife. Nabaling kay Cristela ang paningin ko sa pag-aalala na baka anong gawin ni Honoria. And who are you? Me? Makahulugang ngumiti ang ginang. I am Honoria, Pablo's ex-wife. Oh, you're here, perfect. Tell everyone how this lowly woman stole your husband and your business. Malaki ang ngiti sa mukha ni Gwen nang bumaling ito sa mga tao, pero agad na naglaho ang ngiting yun nang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ni Honoria. Maging ako ay hindi nagawang kumibo sa gulat, sa lakas ng sampal niya, ilang segundong hindi nakaimik si Gwen. Bakit mo ginawa yun? Siya ang kabit ng asawa mo, siya dapat ang sinampal mo. You don't have the right to insult Cristela. Honoria pointed at Cristela. She's a wonderful and kind-hearted young lady. Oras na pagsalitaan mo pa siya ng masama, hindi lang yan ang aabutin mo. Lumapit si Honoria kay Cristela at tumayo sa tabi nito. Pare-pareho kaming nagtataka sa nasaksihan. Baliw ka na katulad ng babaeng yan, kaya mong kaibiganin at ipagtanggol ang kabit ng asawa mo, pues ako, hindi. We're just the same, Cristela. Hindi ko rin kayang makipagkaibigan sa kabit ng asawa ko, baka masampal ko siya, kagaya nito. Malakas na ingay ng pagdapo ng palad ni Cristela sa pisngi ni Gwen ang narinig sa buong paligid. I just know that this is going to be the talk of the country for months. Lalo't maraming media at camera sa paligid. That's for causing a scene in my event. Isa pang sampal ang ibinigay nito kay Gwen. That's for all the things you said about me. And this. Nahawakan ni Gwen ang kamay ni Cristela at akmang gag-antay ito, pero mabilis akong lumapit at pinigilan ang kamay niya, dahil sa ginawa ko ay nagawa siyang sampilan ni Cristela gamit ang malaya nitong kamay. And that's for stealing my husband. Isang lalaki ang lumapit at may ibinigay na remote kay Cristela. Ngumiti siya sa amin bago pinindot yun. At sa likuran kung nasaan ang malaking screen ay isang video ang nagplay. Ikinakunot ng noo ko nang makita si Manang Remy, umiiyak ito sa video habang nagsasalita at paulit-ulit na humihingi ng tawad. 4 na taon na ang nakakalipas nang magkasakit po ang anak ko, hindi ko alam kung saan kamay ng Diyos ako hahanap ng malaking halaga na pampagamot sa kanya. Isang hamak na katulong lamang ako sa mga Villarica, napakabuti sa akin ni na Sir Nicolo at Ma'am Cristela Villarica, pero nang alukin po ako ng malaking halaga ni Gwen,
Pikit mata kong sinunod ang gusto niya at ginawa ng masama ang mag-asawang naging mabait sa akin. Anong nangyayari? Anong kasalanan ang tinutukoy ni Manang Remy? Nicolo, don't listen to that woman, nagsisinungaling siya. Nilingon ko siya at doon ko napagtanto na may hindi ako nalalaman. Lumakas ang iyak ni Manang Remy sa video. Patawarin mo ako, Sir Nicolo, lalo na kay Ma'am Cristela. Nagsinungaling po ako, hindi totoong tinulak ni Ma'am Cristela si Gwen. Kusang nagpatihulog si Gwen sa hagdan para palabisan na tinulak siya ni Ma'am Cristela, para mapakulong ito at maaga sa kanya si Sir Nicolo. Patawarin niyo po ako, nagsinungaling ako. Matagal akong nakatulala sa screen, I knew Cristela couldn't do it. Ang hindi ko matanggap, dahil sa katangahan ko, nawala sa amin ang anak namin, nawala sa akin si Cristela, at maraming taon ang nasayang na dapat sana ay magkasama kami. Hindi totoo yan, that woman is lying, binayaran siya ng babaeng ito. Hindi natuloy ni Gwen ang sinasabi ng muli itong sample ni Cristela. Ikaw ang sinungaling, bistado ka na, Gwen. Stop acting like a victim because you're not. You're a bitch who likes to manipulate people. Umalis ka na, hindi kita invited dito. And oh, one more thing, I own Imperial Jewelry. Napalago ko ito gamit ang sarili kong dugo't pawis. Ako rin ang kumuhang modelo sa iyo para sa gabing ito. Ngayon, tinatanggal na kita. You're fired, so get the hell out of my sight. Sinundan ko si Cristela hanggang sa makalabas ito ng banquet hall at maabot ang lobby ng hotel. She's with her driver, inaalalayan nito si Cristela, kaya nang mapansin kong parang hindi maganda ang pakiramdam niya, lalo kong binilisan ang paglalakad para lapitan siya. Sweetheart, natigilan ako nang pumasok sa entrance ng hotel si Pablo Ruiz. Kumuyang bigla ang mga kamao ko nang lumapit dito si Cristela at yamakap dito. Parang nawala ako sa sarili at mabilis silang nilapitan. I heard about what happened, and it's all over the news. Hindi na natapos ni Pablo ang sinasabi niya nang makita ko. Kinwalyuhan ko siya gamit ng isang kamay at malakas na sinuntok sa mukha. Oh my God, don't you dare lay your hands on my wife, you sick bastard. What's wrong with you, Nicolo, bakit mo yun ginawa? Sa pagkakataong yun ay nilapitan na ako ng driver nila maging ng security na nakasunod kay Pablo. Get your filthy hands off Mel, what the hell, Mr. Villarica, bulalas ni Pablo habang hawak ang panganyang nasuntok ko. Hinablat ko sa braso si Cristela para ilayo sa kanya. Hawakan mo pa uli ang asawa ko, papatayin na kita. Asawa mo, yeah, you asshole, how dare you make her your mistress, matanda ka na, Pablo, pumirmi ka sa dapat mong kalagyan. Nicolo, si Pablo naman ay biglang natigilan, kapag kway tumawa ito, what did you say, my mistress? May nakakatawa ba? Yes, ikaw, bigla namang kumawala si Cristela sa hawak ko at lumapit kay Pablo. Please, umalis na kayo. Ako na ang bahala dito, paliliwanagan ko siya. Pablo gritted his teeth, pero nang muli itong tumingin kay Cristela ay lamambat ang mukha nito. I wanna break this old man's jaw. Pasalamat ka, mahal ka ni Cristela. Sumunod naman ang mga security nito sa kanya maging ang driver ni Cristela. Nang maiwan kaming dalawa ay pinagsusuntok ako ni Cristela sa dibdib. Bakit mo ginawa yon? Bakit? Dahil hindi ko kayang makita ka sa bisig ng ibang lalaki, ikakamatay ko. Cristela, masyado ng maraming taon ang sinayang ko, hindi na ako papayag na mapunta ka pa sa iba. I hate you so much, wala na akong dapat na nararamdaman para sa iyo. It was over between us the moment you left me for that woman, pero bakit ganito? Bakit nasasaktan pa rin ako ng dahil sa iyo? Bumalik ka na sa akin, mahal ko, pangako. Hindi na kita sasaktan, hindi ka naiiyak pa. I hate you, Nicolo, I love you so much. Nicolo, si Pablo Ruiz, he is my biological father. Anong sinabi mo? Walang bisa ang kasal namin ni Gwen. Is that for real? It's Gerald's doing. Hindi ko alam na peking abogado pala ang pinakilala niya sa akin, na siyang nagkasal sa amin ni Gwen, bago ko lang din nalaman. Gerald. Sinong Gerald? Si Master Gerald, ang kapatid mong matagal nang namayapa.
He looked at me in the eyes as if his mind was debating whether to tell me the truth or not. Sa huli, ikinwento niya sa akin ang lahat, ang buong katotohanan. Buhay sina Master Gerald at ang asawa nitong si Denise. Pinalabas nilang patay na sila para makalayo sa gulo. Paano si Pebby? Ngayon na alam na natin ang totoo, hindi kaya mahirapan tayong kunin siya. Kailangan nating makuha si Pebby. Niccolo, sasaktan siya ni Gwen. Oo, bukas na bukas, kukunin ko siya. Kahit saang husgado kami makarating, ipaglalaban ko ang anak ko. Kukunin ko siya kay Gwen. Kinabukasan, wala kaming inaksayang oras at mabilis na pinuntahan si Gwen. Nasa harap pa lang kami ng pinto. Naririnig na naman ang malakas na boses ni Gwen maging ang pag-iyak ni Pebby. Anong ginagawa mo sa anak ko? Malakas ang boses ni Niccolo. Napansin ko rin ang pamumulan ng kabilang pisngi nito. Anak, hindi mo na siya anak, mula nang piliin mo ang babaeng iyan at inabandona kami, nawalan ka na ng karapatan sa kanya. Ikaw lang ang inabandona ko, Gwen, hindi ang anak natin. Kukunin ko na si Pebby, hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Nakikita mo ba ang mga paso ng bata? Kung ayaw mong makulong, Gwen, ibibigay mo sa akin si Pebby. Para ano? Para magkasama na kayong tatlo. Never, hindi ako papayag na maging masaya kayo. Bago pa ako mawala sa sarili at makalimutan kong babae ka, ibigay mo na sa akin ang anak ko. Anong nangyari, Niccolo? We used to be happy. Dumating lang ang babaeng yan. Nagbago ka na lang bigla, tinuro niya ako. Ni minsan, hindi ako naging masaya sa pagsasama natin. Kahit isang beses, hindi kita minahal. Hinintay ko lang na makalabas sina Niccolo bago ko inilabas ang dokumentong dala ko. Inabot ko yun sa kanya. Surprise! Hindi legal ang kasal ninyo ni Niccolo, huwad ang abogadong nagkasal sa inyo. What? Hindi ito totoo, ako at ako lang ang nagmamay-ari kay Niccolo. No, by the way, alam mo ba na nabili na ni Pablo ang karamihan sa shares ng kumpanya ninyo? Binenta ng mga shareholders ang shares nila kay Pablo, mas nilakasan ko pa ang tawa ko, ang pinagmamalaki niyong company ng ate mo, magiging akin na yun. That's not true, no, this is not happening, this is not true, no. Malapad ang ngiti sa mukha ko habang sakay ng bridal car at nakatingin sa aking wedding bouquet. Sa wakas, matapos ng 4 na buwan, ikakasal na kaming muli ni Niccolo. Pablo wants my wedding to be grand, kaya kinuha nito ang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas, nag-hire ng 5 magagaling na wedding planner, nagbayad ng 12 kilalang chef, at kinuha ang pinakamahal na designer para sa aking wedding dress. He wanted the wedding to be in Australia, pero ang gusto namin ni Niccolo ang nasunod na dito na lang sa Pilipinas. Ang honeymoon naman ay sa London. Liwan namin si Pebby sa pangangalaga ni Pablo at ng stepmother ko na ex-wife nito. Tumigil ang kotse sa harap ng malaking simbahan, maraming tao sa labas. Pero karamihan ay security, nagtataka ako nang mapansin na parang nagkakagulo sila. Maya-maya pa ay patakbong lumabas si Niccolo kasama si Pablo, may hawak silang cellphone sa kani-kanilang kamay. Niccolo, what's happening? Cristela, si Gwen, she abducted Pebby. Lumabas ako ng kotse, agad akong hinawakan ni Niccolo sa kamay. Tinatawagan ko na lahat ng kakilala kong malapit sa airport. Dadalhin daw ni Gwen si Pebby sa ibang bansa. No, she can't do that, ang anak ko, Niccolo, ang anak ko. Cristela, anak natin si Pebby, anak ko siya, kailangan natin siyang bawiin. Gulat ang makikita sa mukha niya, nakabawi lang siya nang biglang magring ang kanyang cellphone, sa puntong yun ay lumabas na rin ng simbahan sina Don Flavio at Madam Bernarda. What? Are you sure it's her? Ano? Paalis na ang eroplano, stop it, gawin niyo ang lahat para mapigilan niyo. Kinuha ni Niccolo ang kamay ko at sumakay kami sa bridal car, sumunod naman ang iba gamit ang kanilang kotse. Cristela, explain, I lied about my pregnancy 4 years ago, nagsinungaling ako, hindi talaga ako nakunan. I'm sorry, sa sobrang galit ko sa iyo, itinago ko ang anak natin, pero nang araw na manganak ako, sa isang pampublikong ospital, dumating si Gwen kasama ang ate niya. Hindi ko alam kung bakit parang malabo sa akin ang lahat noon. Tinurukan pala ako ng nurse ng isang gamot, utos ni Gwen. Narinig ko sila ng ate niya,
nakunan si Gwen at nagpapanggap lang siyang buntis para hindi mo siya iwan. Akala ko, tinapon nila na ang baby ko, bumalik ako hindi lang para maghiganti, kundi bawiin ang anak ko. Nakumpirma kong si Pebi nga ang batang niluwal ko noon dahil sa DNA test na nakuha ko ang result last month. Last month, I'm sorry, I was planning to tell you about everything after the wedding, I'm so sorry. I deserved it, kasalanan ko kung bakit nangyari ang lahat ng ito. All this time, kasama ko lang ang anak natin pero napabayaan ko pa, and I let Gwen hurt her, I let that woman hurt my child. Please, kailangan nating makuha si Pebi. Nicolo, ikamamatay ko kapag napalayo ulit sa akin ang anak natin. Kinuha niya ang kamay ko at mahigpit itong hinawakan, babawiin natin siya. Matapos ng halos 1 oras, narating na namin ang airport, halos humagulhol ako dahil alam kong uli na kami, nakaalis na ang plane, pero laking gulat namin lahat nang makita ang mga pulis, hawak na ng mga ito si Gwen. Pebi, Mama Cristela, umiiyak itong tumakbo papunta sa akin, sinalubong ko siya at binuhat para yakapin. Anak, I'm sorry, baby ko, wala itong tigil sa pag-iyak, pagtingin ko, namumula na ang magkabilang pisngi nito at may sugat na rin sa gilid ng labi. Daddy, kinuha siya mula sa akin ni Nicolo, nanlalaki ang mga mata ko habang tinitingnan ang sugat sa gilid ng labi ng anak ko. Nilingon ko si Gwen, pakiramdam ko ay umakyat ang dugo sa ulo ko nang makitang nakangisi ito. Langya ka, sinugod ko siya at sinabunutan, ninakaw mo sa akin ang anak ko, pagkatapos ay sasaktan mo lang. Oo, sasaktan ko talaga yan dahil bunga yan ng kalandian mo. Hayop, gusto ko pa sana itong saktan pero napigilan na ako ni Pablo. Sa sobrang awa na nararamdaman ko sa anak ko, at sa galit kay Gwen, naiyak na lang ako at humagulhol ng malakas, natigil lamang ako nang lapitan ni Nicolo si Gwen at sinampal ito. Bakit mo ginawa yun? Bakit, Nicolo, kulang pa yan sa pagsira mo sa pamilya ko? How could you? Asawa mo pa rin ako, asawa mo ako? Tinanguan ni Gwen ang mga pulis, dinala nila na si Gwen na nooy patuloy sa pagwawala. Agad akong lumapit kay Nicolo at kinuha mula rito ang anak ko. Nang kausapin ni Nicolo ang mga kilala niya, doon namin nalaman na paalis na pala talaga ang eroplano, pero isang lalaki ang dumating na may kasamang mga pulis at nagawang pigilan ang eroplano. Nagulat na lang kami nang makilala kung sino yun. Gerald, boses ni Don Flavio ang narinig namin. Nabaling sa lalaking tinawag nito ang atensyon ng lahat. Siya ang may dala kay Pebi kanina. Hindi ko na napansin na si Master Gerald pala ito, at katabi niya ang lalaking nakasuot ng pampiloto. Bro, malaki ang utang ko sa'yo, ngumiti si Master Gerald, huwag ka sa akin magpasalamat kundi sa kaibigan ko. He's the pilot of that plane, Lloyd Pizarra. Nang lingunin ko sina Don Flavio at Madam Bernarda, namimilog pa rin ang mga mata nila na parang nakakita ng multo. Nicolo decided to leave them to talk, kami naman ay dumiretso sa ospital para ipatingin si Pebi. Nilapag ni Nicolo ang 2 bouquet ng mga bulaklak sa 2 magkatabing libingan. Baby Villarica, Gwen. Huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan ang libingan ni Gwen. Nang araw na dalhin ito ng mga pulis, nagpumiglas siya at sinubukang tumakas. Nabundol ito ng paparating na truck, hindi na nagawa pang umabot sa ospital. Sa totoo lang ay naaawa rin ako rito, pero mabuti na rin sigurong nangyari ito para pare-pareho na kaming matahimik. I hope she's at peace right now. Inakbayan ako ni Nicolo, 1 taon na rin ang lumilipas, now is her first death anniversary. Nang dumating ang ate nito ay umalis na rin kami. Hanggang ngayon, galit sa amin ang ate niya at ako ang sinisisi sa lahat ng nangyari. Kung hindi raw ako dumating sa buhay nila, kung hindi ko inagaw si Nicolo kay Gwen, hindi aabot sa ganito ang lahat. Pero hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng ginawa ko, at kung babalik ako sa nakaraan, hindi ako magdadalawang isip na pikitin at agawin si Nicolo, dahil ganoon ko siya kamahal. Hindi mo ako inagaw, ikaw ang nagmamay-ari sa akin kahit noong mga bata pa lang tayo, ikaw ang mahal ko, ikaw ang pinangarap kong makasama araw-araw, walang umagaw sa akin, umpisa pa lang, sa iyo na ako. Napangiti ako sa mga narinig, nalaman ko na bata pa lang kami, may gusto na pala sa akin itong asawa ko, magaling lang talaga siyang magtago.
Lalo akong lumapit sa kanya at bamulong, alam ko, kaya nga ako na ang gumawa ng paraan para magkatuluyan tayo. Torpe ka kasi. Maya-maya lang, dumating na ang kotseng hinihintay namin. Bumaba sa loob sina Manang Remy at Pebi na nakasuot ng uniform, nag-aaral na kasi ito. Mommy, Daddy, malaki ang ngiti sa mukha nang tumakbo ito papunta sa amin. Baby namin, ang cute-cute talaga, tumataba pa lalo. Mommy kasi masarap luto mo, talaga, at mas paasarapin ko pa para lalo kang tumaba. Mommy, baka tuksuhin ako ng mga kaklase ko. Ang bigat ko na, Sabihin mo kay Daddy kung sino yan, ano naman po ang gagawin mo? Sasaktan mo ang bata, sir, gulat-gulatang tanong ni Manang Remy, bubugbugin ko ang tatay. Ganito lagi ang eksena namin, si Nicolo, patuloy na pinapatakbo ang family business nila. Ako na inaasikaso rin ng Imperial, at tuwing break time, lunch time at snack time sa hapon, lumalabas kaming dalawa para i-treat si Pebi, wala kaming inaaksayang oras, gusto namin, bawat minuto.